Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Paghahati ng 2-year-old Aspin sa kanyang fur dad sa terminal, pinusuan online. Viral na reaksyon ng isang board passer sa resulta ng kanyang licensure exam, kinaantigan ng netizens. San Rafael, Bulacan, nagtala ng bagong Guinness World Record. Babaeng nagpanggap umano bilang kanyang namayapang kakambal sa loob ng 5 taon, isiniwalat ang katotohanan. Mga nakakaaliw na exchange gift na bumida sa mga Christmas party. Silipin. Ikaw challenge. Nauuso sa TikTok, ilang celebrities, kumasa na rin. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain na yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Arnold Herrera. At ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Golf's Love. Marami ang naantig sa ibinahaging video ng fur parent na ito mula Hagonoy, Bulacan. Ipinakita kasi ng uploader ang paghahatid sa kanya ng 2-year-old nilang alagang Aspin o asong Pinoy sa terminal para pumasok sa trabaho. Hindi alintana ng fur baby ang dinadaan ng baha at ang aga ng kanyang pagising. Magawa lamang ang nakasanayan nitong paghahatid. Ang buong kwento, tinutukan ni Mili Borja. We don't deserve dogs. Ganyan na lamang ang nasabi ng ilang netizens. Pero hindi dahil sa galit, kundi sa pagkaantig sa istoryang ibinahagi ng isang uploader mula Hagonoy, Bulacan. Sa video kasi na in-upload ng social media user na si Joshi, ipinakita nito ang paghahatid sa kanya ng 2-year-old Aspin na si Golf sa terminal sa pagpasok nito sa trabaho. Kuha ang video ng alas 4 ng umaga kung saan duluwas daw ito dahil on-site sila sa trabaho. At gaya ng nakasanayan, hinatid siya ng alaga sa kabila ng dinaan ng baha. At kapag nakita nitong nakaalis na ang fur parent, saka ito uuwi sa kanilang bahay. Kwento ni Joshi, taong 2023 daw nang magsimula itong gawin ni Golf sa kabila ng paghigpit nilang palabasin ito. Kahit saan daw sila magpunta ng kanyang pamilya, lagi raw talaga itong nakasunod. Noong una nga, nag-aalala pa sila na baka mawala ang alaga pabalik ng kanilang bahay, pero lagi raw itong umaangal sa tuwing ihahatid nila pabalik. Marami namang netizens ang naantig sa gestures ni Golf. Mayroong mga concern sa safety nito at nagsuggest ng mga gamot at vitamins para maiwasang magkasakit ang alaga, lalo na't kita sa video ang pagbababad nito sa tubig. Marami rin ang nagsabing hindi natin deserve ang ganito ka-pure na pagmamahal mula sa mga aso. Ang tanging kailangan lamang nila sa atin ay pagkain, pagmamahal at affection. Ang viral video umabot na sa higit 90,000 views at 14,000 hearts sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, LPT after 8 years. Iba nga naman talaga ang tamis ng tagumpay, lalo't matagal mo itong hinintay at pinaghirapan. Gaya na lamang ng board passer na ito mula Davao City, na naiyak na lamang sa tuwa nang malaman nitong nakapasa siya sa katatapos lang na Licensure Examination for Teachers o LET exam, kung saan ito nakipagsapalaran ng halos 8 taon. Ang buong kwento, alamin sa report ni James Galange. Matapos ang 8 taong pakikipagsapalaran, nakamit na ni Teacher Mel John Bonayog mula Davao City ang kanyang pinapangarap na lisensya. 4 na taon nang nagtuturo si Teacher Mel sa DepEd bilang isang probationary teacher at 1 taon na nga lamang ay matatapos na rin ang kanyang kontrata. Kaya naman naiyak na lamang sa tuwa si teacher nang malaman nitong nakapasa pala ito sa exam. Samantala, naantig naman ng mga netizens sa umano'y priceless reaction ng guro.
naging halimbawa raw umano si Mel na isang taong palaban at marunong maghintay sa kabila ng maraming beses nitong sinubukang mag-exam. Habang ayon naman sa isa, kitang-kita raw umano ang paghihirap na dinanas ni Teacher Mel at pinuntong hindi kailanman magiging madali ang pagkuha ng isang lisensya. Ginit naman ng isang netizen, ito na nga raw yata ang pinaka-sincere na reaksyon na kanyang napanood sa lahat ng mga pumasa ng board exam. Ngayon, isa ng ganap na Licensed Professional Teacher o LPT, si Mel Bunayog na may major in Social Science. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, San Rafael Angels. Isang Guinness World Record na naman ang naitala ng San Rafael, Bulacan para sa pinakamalaking pagtitipon ng mga taong nakadamit, kagaya ng anghel. Halos 2,000 residente ng bayan ang nagkaisa sa kauna-unahang Guinness World Records attempt na ito sa Victory Coliseum. Ang record-breaking event ng mga San Rafael Angels. Panoorin sa report ni Rose Babiera. Kabilang na sa Guinness Book World Records ang bayan ng San Rafael sa Bulacan para sa pinakamalaking pagtitipon ng mga taong nakadamit kagaya ng anghel na ginanap sa Victory Coliseum. Ayon sa alkalde ng San Rafael na si Mayor Cholo Violago, halos 5 buwan na naghahanda ang buong bayan para makamit ang nasabing record. Kaya lubos ang pasasalamat niya sa mga residente na sakop niya sa pakikilahok dito. Ayon sa opisyal na datos na naitala ng Guinness World Records, halos 2,000 ang nakiisa sa pagtitipon. Kinabibilangan ito ng mga kabataan, mga barangay official, mga senior citizen at mga estudyante. Suot ng 2,000 San Rafael Angels ang mahabang bestida, halo at pakpak batay sa rekomendasyon ng official team ng Guinness World Records ay nabasag nito ang tala ng Canada sa parehong kategorya. Taong 2015 nang unang naitala ito ng Misericordia Health Center Foundation sa Winnipeg, Canada, kung saan sila nagtakda ng 1,275 na record. Ayon pa sa Municipal Administrator na si Aiza Mapoy, ang pakikilahok sa World Record attempt na ito ay para na rin sa turismo ng Bulacan upang ipakilala ang San Rafael at ang Angel Festival na ginaganap sa bayan tuwing buwan ng Setyembre. Dagdag pa niya, ang lahat ng gasto sa pagtitipon na ito ay mula sa sariling bulsa ni Mayor Violago. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, Sister Act. Marami ang nagulat noon sa plot twist ng Pinoy horror film na Ouija. Tampok ang pagpapanggap ng evil twin na si Melda. Pero sa kwento ng social media influencer na si Annie, nagpanggap raw ito bilang kanyang namayapang kakambal, hindi para agawin ang buhay nito, kundi para hindi masaktan ang kanyang lolo at lola. Ang kanyang pagpapanggap, tumagal pa nga ng 5 taon. Alamin ang katotohanan sa report na ito. Bawat isa sa atin marahil ay nagawa ng magsinungaling kahit isang beses sa ating buhay. May ginagawa ito para takasan ang responsibilidad, pero meron din namang iba na ginagawa ito para sa ikabubuti ng iba. Gaya na lamang ng revelasyon ng isang social media influencer sa kanyang pinakatatago-tagong sikreto. I didn't tell my grandparents and my extended family that my sister passed away. It's my dad's decision. Sa viral TikTok video ni Annie Liu, inamin na niya sa kanyang lolo at lola na ang kakambal nito ay 5 taon nang pumanaw dahil sa sakit na meningitis. Kita rin sa video kung gaano ka-emosyonal si Annie dahil nang malaman nila ang katotohanan ay pinagtatanggal ng kanilang mga kaanak ang mga larawan kasama ang namayapang kambal, kung saan kasama rin si Annie. Kwento niya, 5 taon umano siyang nagpanggap bilang kanyang kakambal. Bahagi na raw kasi ng Asian culture ang pagprotekta sa mga mas nakatatandang kaanak, lalo na ang kanilang lolo at lola na nagpalaki sa kanilang dalawa. At para hindi sila masaktan, ay inutusan siya ng kanyang tatay na magpanggap daw ito bilang kanyang kakambal at tawagan ang kanilang mga kaanak tuwing holidays. Nagkaroon lang daw sila ng lakas ng loob na aminin ang totoo sa mga huling sandali ng buhay ng kanilang lola. Ang mga netizen,
nabahala at napakamot ulo na lang sa tila kakaibang kulturang ito. Sabi pa ng netizen na ito, hindi raw kinikilala sa pamilya nito ang kamatayan kaya marahil ganito din ang pinagdadaanan ni Annie. Dinamayan naman siya ng netizen na ito na naniniwala sa bigat ng pagtatago ng ganitong kalaking sikreto. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, ngayong holiday season, kabi-kabila na naman ang Christmas party sa mga eskwelahan, kumpanya, at kahit pa sa mga magpapamilya o barkada. At hindi syempre mawawala dyan ang exchange gift na minsan ay hinahaluan din ng iba't ibang pakulo. Isa na nga riyan ang nauusong tema na embarrassing things to bring in public, kung saan ginagawang regalo ang mga bagay na hindi karaniwang dinadala ng isang tao. Ang mga nakakaaliw na entry silipin sa report ni Rovic Manuel. Isa na sa pinakainaabangan tuwing Christmas party ang madalas na gawing last part ay ang exchange gift. Sa parte kasing ito ay masayang magbibigayan ng bawat isa ng regalo at sabay-sabay itong bubuksan at para malaman kung natupad nga ba ang inilagay mo sa iyong wishlist. Ngunit bukod sa kinagisnang Monito Monita ay nagbibigay aliw online ngayon ng nauusong embarrassing things to bring in public na tema sa pagbibigay ng regalo. Imbes kasi ng mga damit, sapatos, relo o mga bagay na usual na iniregalo, ay ang mga bagay pa na hindi pangkaraniwan ang matatanggap mo. Nariyan ang timba, palanggana, hollow blocks, tabo at maging ilang gulay sa bahay kubo ay hindi nakaligtas upang gawing regalo. At ngayon ilang araw na lang bago ang Pasko, tandaan na ang pagbibigay ng regalo, malaki man o maliit, mura man o mahal, ang mahalaga ay galing sa puso. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, ngayong 2024 marami ang nausong challenge sa TikTok. Siyempre, nariyan ang iba't ibang dance craze, gaya ng Maybe This Time at Apa 2. Di rin siyempre mawawala sa pagalingan ng pagme-makeup nang umusbong ang Asoka at piliin mo ang Pilipinas Transformation. Pero bago matapos ang taon, humahabol ang nauuso ngayong Ikaw Challenge na patok sa pamilya at magkakabarkada. Basta ang mechanics, bawal magkopyahan at dapat mabilis mag-isip. Tara na at silipin ang entry ng netizens at ilang celebrities sa trending report na ito. Paniguradong dumaan na sa iyong FYP o For You page at TikTok ang viral challenge na ito. Di kasi kailangan ng props o kung ano mang sound effects. Basta ang kailangan, mabilis mag-isip, di maubusan ng description sa ginagawang action o hand gestures at syempre, bawal kopyahan sa Ikaw Challenge. Naglalagay ako ng fertilizer, ikaw. Hinahanap ko ang true love ko, ikaw. Tinuturo ko yung F ko, ikaw. Pinipindot ko yung switch ng ilaw, ikaw. Nagpa-plancha ko, ikaw. Nagaano ko. Mapabata man o young at heart, kumasa na sa paandar na ito lalo pa ngayong kabi-kabilang Christmas parties. Ang ubusan ng brain cells, Ikaw Challenge ay pinauso ng theater group na Spit Manila. Movement that you can repeat over and over. For example, Ganyan, ganito. this game is called Ikaw. At syempre, di rin papahuli ang ilang celebs gaya ni Unkaboggable star Vice Ganda kasama ang aktres na si Eugene Domingo. May kaaway akong inuungod-ngod ko. Ikaw. Naglilinis ako ng inodoro. Ikaw. Gayon din ang P-Pop Kings SB19. Nanghuhula ako, ikaw. Tinutulungan ko si Goku para matalo niya si Vegeta. At Global Pop Group Horizon. Nakataya yung kamay ko, ikaw. Nahuli ako ng pulis, ikaw. Kumakanta ako, ikaw. Hala, nagbabasket. Kaya naman, ikaw, papahuli ka pa ba? Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa aming comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, bubuin, aalamin at ifa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.